Heather! Alam nating lahat na ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pero alam mo ba, hindi ito ang pinakadelikadong akyatin. May isang bundok na mas mababa kaysa sa Everest, pero mas madugo ang istorya nito. Ito ang Annapurna 1, ang bundok na may kinatatakutang reputasyon sa mga mountaineers. Matatagpuan sa Himalayas ng Nepal, ang Annapurna 1 ay may taas na 8,091 meters. Ika-10 sa pinakamataas na bundok sa mundo. Pero sa kabila ng hindi nito pagiging pinakamataas, ito ang may hawak ng titulo bilang pinaka-deadly na bundok sa mundo. Bakit? Dahil sa bawat 3 climbers na sumubok sa kupin ito, may isang hindi na nakakauwi. Okay guys, wait a minute. Ang average fatality rate nito ay nasa 27 hanggang 32% ayon sa mga datos ng nakaraang dekada. Para sa comparison, ang Mount Everest ay may fatality rate na 1 hanggang 2% lamang. Oo, mataas ang Everest, pero maraming safe routes, mas maraming rescue options, at mas maganda na ang logistics ngayon. Pero sa Annapurna, walang ganong safe zone. Avalanche prone, bigla ang pagbabago ng panahon, napaka-technical na ruta, lalo na sa South Face, na itinuturing na isa sa pinaka-challenging na rock and ice walls sa buong mundo. Hindi lang lakas ang kailangan, kundi experience, skills, at malaking swerte. Get inside the tent, close it. Come on, get inside the tent. Asma, get inside the tent, close it. Come on. Get inside the tent. Asma, get inside the tent. It's a big one. Yeah. Noong 1950, unang naakyat ang Annapurna 1 ng French climbers na sina Maurice Herzog at Louis Lachenal. Sila ang unang tao na nakaakyat sa kahit anong bundok na mas mataas pa sa 8,000 meters. Pero kapalit nito, halos ikamatay nila ang ekspedisyon sa Annapurna. Naka-experience sila ng frostbite na naging sanhi ng pagkaputol ng mga daliri nila sa kamay at paa. Simula noon, maraming kwento na ng trahedya ang naitala dito. 1997, isang avalanche ang kumitil sa buhay ng 11 climbers sa isang expedition. Big avalanche. Yeah, die. We're lucky die. Shit. This was big, huh? Wow. It's going all to Camp 2. Yeah. Big. Camp 2. Yeah. It's one person. Wow. 2040 naman, isang matinding snowstorm sa Annapurna Circuit ang kumitil sa higit 43 climbers at trekkers. So bakit ba napakadelikado ng Annapurna kumpara sa Everest? Gaya nga sa nabanggit kanina, numero 1 ang avalanche. Halos lahat ng ruta dito ay avalanche prone. Kahit gaano kakahanda o kagaling, wala kang laban kapag bumigay ang bundok. Pangalawa ay napaka-technical ng ruta. Kailangan ng high-level ice climbing, rock climbing at weather forecasting skills. Walang madaling daan. Walang mabilis na rescue dito dahil nga malayo talaga ito sa kabihasnan. Walang helicopter. Kapag masyado ng mataas o masama ang panahon, talagang mano-mano yung ibababa sa bundok kapag nagkaroon ng emergency. At ang panghuli, hindi rin ito commercialized. Unlike sa Everest, na may mga established camps at Sherpa support, sa Annapurna ay madalas DIY expeditions, mas risky, mas konti ang tumutulong. Sa ngayon, kahit mas advanced na ang gears at mas magaling na ang forecasting, hindi pa rin biro ang pag-akyat sa Annapurna. Ilang professional climbers lang ang pumupunta dito kada taon. Madalas, mga gusto lang nila makumpleto yung lahat ng 8,000 meter peaks.
Kaya kung ang Everest ay itinuturing na bundok ng mga gustong maabot ang langit, ang Annapurna naman ay bundok ng mga gustong sumugal sa kamatayan. Isang laban na hindi lang laban ng lakas, kundi laban din ng kapalaran. Ito ang bundok na hindi lahat ng umaakyat ay nakakababa. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, susubukan mo ba ang Annapurna?